Ayun guys, so naka-tambike tayo ngayon, solo tambike. And also, I like to take this opportunity para magpasalamat sa mga nanonood ng videos namin nung nakaraan. And almost 20,000 views na tayo. So kung di nyo pa napapanood, check out our YouTube channel. So dun sa last video natin, nag-check tayo ng mga comments. And napansin ko na madaming questions about CR152 natin. And sasagutin natin some of the questions na nakita natin. So yung unang tanong na nakita natin is about sa rehistro ng motor, kung kaya bang ipa-rehistro yung ganyang build. Actually, ang sagot ko dyan, yes. Bago pa lang yung Kiwi 015 natin, actually 2 years pa lang yan. So isang beses ko pa lang napaparehistro. And wala naman ako naging problema, hindi naman ako sinita sa build. Sa Tambucho, sinasabi nila na baka daw masita sa pag-rehistro. Actually, hindi naman. So overall, okay naman yung pag-register natin ng Cafe Racer natin. So pangalawang tanong na madalas na itanong sa atin about sa Kiwi 015 natin is kamusta ba ang takbo? Siyempre, ang sagot ko dyan, unang-una sa lahat, hindi mabilis yung takbo ng Kiwi 015 kung modified. Pero kung stock siya, siyempre, yun yung standard eh. Siguro, abot din siya ng 100 or 110, yun yung sabi nila. Pero pag nakaganitong build na, babagal talaga yung top speed mo as well yung acceleration. Ayun, so malaking factor din talaga yung nagpalagay tayo ng malaking gulong. Helmet. Saan natin nabili? So, eto, nabili ko to kay Jowo Motoshop. So, kung naka-classic kayo, mas maganda, may classic helmet tayo. Price is around 5,000. Anong helmet yun? Rook. So next question, pwede mo ba tayo mag-angkas sa ganitong build? Actually, pwede naman, pero depende. Sa akin kasi hindi na ako pwede mag-angkas ng mga kasing laki ko. So usually, inaangkas ko dito yung girlfriend ko. Pero sayad pa din eh. Pagka dumadaan kami ng hams, so mas sumasayad talaga yung tapalodo sa gulong. And since lumaki kasi yung gulong natin, so nasasakop niya na yung wheel well. And ayun, so kada daan namin sa hams or lubak, sayad talaga. And pag may angkas ka, tapos umuulan, literal na tapalodo yung aangkas mo. So next question, sulit ba a long ride ang Cafe Racer build? Sa akin, isang beses ko palang nalolong ride tong Cafe Racer natin. And sa Batangas yun. Nag-long ride kami, walang pahinga, dire-diretso yun. Ang pahinga namin siguro stoplight lang. And pagdating namin doon sa destination, sobrang sakit ng likod ko. Siguro masasabi ko, hindi pang long ride talaga yung build na Cafe Racer. Or depende naman sa inyo yun kung kaya nyo i-tolerate yung sakit. Pero for me, hindi siya pang long ride talaga. Ayun, sana nasagot namin yung ibang mga most commonly asked questions. And abangan nyo sa next video namin, ipapa-change look natin tong Kiwi 015 natin. So yun lang, paabutin natin ng 500 subscribers. And feel free to share our videos, like and subscribe. And also if you have suggestions, feel free to comment on our YouTube channel. So again, this is Charles from Taste Ride PH. Peace out.